Isa sa mga pinakamaling paniniwala ng karamihan ay masama raw ang itlog dahil mataas ito sa kolesterol. Pero alam mo ba na hindi dapat itlog ang iwasan mo? Madalas hindi napapansin ng karamihan yung ibang pagkain na kasama ng itlog. Marami yung kumakain ng pansit canton na may itlog, tapsilog, corn silog at iba pang silog. Lahat ng ipinapares natin sa itlog ay puro processed food, mamantika at maalat. Ang itlog na kinikilalang superfood dahil sa sobrang daming nutrients na pwedeng makuha ng katawan mo dito ay nagtitake ng blame kapag mataas ang kolesterol ng tao. Pero ang totoo, yung ibang kinakain mo kagaya ng processed food na kasama ng itlog ang totoong dahilan kung bakit mataas ang kolesterol mo. In most cases, safe na kumain ng hanggang 3 itlog sa isang araw. Ang nagpapataas ng kolesterol ay sobrang saturated fat, excess calories, kulang sa fiber at kulang sa exercise. Imbes na tanggalin ng itlog, simulan natin ng 5 basics na ito. Number 1, sanayin mo na laging may gulay sa plato mo. Pumili ka ng pinakamadaling bilhin at idagdag mo sa kinakain mo. Pwedeng kamatis, pepino, lettuce, pechay, sayote, repolyo, carrots, kangkong, talong, or okra. Ang goal mo sana ay gawing gulay ang half ng plato mo. Number 2, iwasan ng processed foods tulad ng hotdog, bacon, corned beef, ham, luncheon meat, at instant noodles. Kung hindi maiiwasan completely, sobrang limited lang dapat once a week lang kumakain nito. Mas unahin mo ang mga lean meat tulad ng chicken breast, dilatang tuna na nasa tubig, isda, tokwa, pork loin, or beef loin. Number 3, bantayan ng carbs, lalo na ang liquid carbs. Hindi lang kanin ang dapat tinitingnan dahil ang tinapay at pasta ay carbs din. Yung 3-in-1 coffee mo, iced tea, milk tea, soft drinks, at energy drinks. Lahat yan ay matataas na liquid carbs. Kung araw-araw mo itong iniinom, malaki ang epekto niyan sa timbang, sugar level, fatty liver at cholesterol. Mas okay kung lumipat ka sa black coffee o sa mga inumin na walang asukal. Number 4, maglakad-lakad pagkatapos kumain. Hindi kailangang intense workout agad. Yung simpleng 10-minute walk pagkatapos kumain ay malaking tulong para mas mabilis na ma-process ng katawan ng glucose at gumanda ang metabolism. Number 5, punan ng maayos ang mga kulang sa nutrition. Minsan hindi talaga kayang kumpletuhin ang lahat ng vitamins at minerals kung sa pagkain lang aasa. Diyan makakatulong ang pag-inom ng vitamins, lalo na kung hindi ka araw-araw nakakakain ng prutas at gulay. Kaya lagi mong tatandaan, hindi itlog ang automatic na kalaban mo. Ang tunay na kalaban ay ang araw-araw na routine mo na puro processed foods, kulang sa gulay, puro liquid carbs at walang exercise. Simulan mo sa maliliit na pagbabago. Kung hirap ka pa rin pababain ng kolesterol mo, baka kailangan mo na ng natural na tulong. Subukan mo itong ginagamit ko na chia seeds. Kilala ang chia seeds bilang isang superfood na nakakatulong makapagpababa ng kolesterol, blood pressure, at blood sugar. Madali lang i-prepare, ibabad mo lang sa tubig ng 3 to 4 hours. Maganda itong isabay sa diet at exercise. I-check out mo na sa link bago maubusan ng stock.